Singson. Oh. Po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, Ayan advice ko sa former friend. dapat subuko na siya. Mas maganda. Sandali, uy. Natokwa ka. Baka pag pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa presinto, doon sa kampo ng mga kasundaluhan, sinabi, oy, susuko na ako. Baka sabihin ng mga kasundaluhan, baka sabihin, ay, aalis na si Chaycher. Oy, wala na, tigil na natin to. Aalis na pala si Chaycher. Hindi. Baka pag pumunta doon sa kampo ng kasundaluhan si Pangulong Bongbong Marcos, susuko na ako. Sasabihin ng mga sundalo, bakit to? Anong kasalanan niyo ho? Pinapasuko na ako ni Chavit Singson eh. Ay hindi po. Baka siya yung kailangan naming arestuhin. Baka mamaya kasi lumabas na yung warrant of arrest ni Chavit Singson. Di ba? Baka pag pumunta doon sa presinto naman po, mga kapulisan, sumusuko na ako. Ano po kasalanan niyo, Pangulo? Pinapasuko ko ni Chavit eh. Hindi. Siya ho yung dapat naming puntahan. Kasi may mga nagkaso sa kanya. Di ba? Kung sumuko sa pulis o sa military, May pagpipilian pa. Sumuko sa pulis o sa military daw ho. huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. Meron pang nalalamang Libya ho. Ano ba nangyari sa Libya? Taong bayan ang nagpasuko doon sa kanilang presidente kay Gaddafi? Bongbong Marcos, my former Yan. Ano daw nangyari? Taong bayan ang humuli kay Gaddafi daw. Ganun daw ang gagawin kay Pangulo. Ng toko, hindi mo ba nakikita, Chavit, kung gaano kadami yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Padami pa. Alam mo, mas lalakas ang loob ni Pangulo. Bakit? Kasi mga kababayan, nakikita niya na yung dating mga bumabardagol, yung mga dating mga kumakalaban sa kanya, eto, sinusuportahan na siya. Padami ng padami. Kagaya nung kakamping. Di po ba? Eto pa, may papakita pa ho ako sa inyo mga bossing. Bukod kay Chavit, eto naman po. Yung si Boy Saksak, Sama sa presidente at may sinasabi si Boy Saksak. Pag meron kayong nasinabing masama sa presidente, may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag yan nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Si Claire Castro. Si Atty. Siguro yan, no? Si Atty. Claire Castro. Hindi kasi, yun yung yun yung laging bumabangga doon sa mga fake news ng mga DDS, si Atty. Claire Castro eh. Kaya napipikon ho yung mga DDS dyan eh. Si Atty. Claire Castro yun. Pag nabanggit at nabanggit ka niyan, tapos darating doon sa tinga nila Remulla, diretso ka ng niyan, inciting to sedition. Wala namang ganon. Di ba? Yung mga kupal na mga kakampi ninyo, talaga naman, ano sabi, hinihimok yung mga kasundaluhan. Hinihimok yung mga kasundaluhan with matching pangalan pa ni General Bronner na magtanggal na ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo para kayong aanga-anga, no? Parang hindi na ire-record yung mga video nila tapos hindi na naipe-play. Kung mga magsalita ho, mga kababayan, yung tipo bang nasabi, walang nakapag-record, tapos pabubulaanan nila, ganun tong mga to, mga bossing. Di po ba? Nung isang araw, kung kailan ba, merong hamon kay Pangulong Bongbong Marcos, debate? Sabi nung iba, Pulong, sige daw, okay daw sa Pangulo na debate. Pero ang usapan daw, hindi Bisaya. No? Dapat daw ang usapan sa English para patas, pareho, no? Ibig sabihin, si Pangulo, 'di ba tama ako, ang Ilocos parte pa din ng Katagalugan. Hindi magsasalita ng Tagalog ang Pangulo, hindi din magsasalita ng Bisaya si Pulong. Nando'n sa gitna, sa English. Magdedebate yung dalawa. Baka umuwi na lang si Pulong. No, sabi ko, saksakin na lang kaya kita. Bayad na yan lahat. Putik na yan.
Mga DDS dyan, yung mga Class C na sinasabi, dito nyo ba kay Pulong naririnig? Yung paulit-ulit, bayad yan, bayad yan, bayad yan. Kaya kapag ka nagkokomento kayo, puro bayad yan, bayad yan, bayad yan. Puro ganun na lang ang sinasabi ninyo. Si Mark Ramos, bayad yan, bayad yan, bayad yan. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Mark Ramos, no? Nababagabag na si Chabit at si Pulong. Ikaw, Chabit, sumuko ka sa pulis at sa barangay. Correct. Tuloy mo, Pulong. Huwag galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Nagbitaw na naman ng salita. Galing daw po sa intelligence fund ng Pilipino. Yung mga pinambabayad daw ho, mga kababayan. Hanapan mo, ebidensya. Wala na, hindi nakikibo. Yung mga pahamon-hamon po nila, mga bossing, hamon, si Bastinga, di ba? Kapag kami nagkarap ni Torre, mabubugbog ko yan. Pagka ikaw nagsalita ka ng ganon sa kapwa mo lalaki, asahan mo kapag kapapalag yung kapwa mo lalaki, paghahamon na yon. Ito, hamon, debate. Tapos kapag ka pinalagan, urong naman, atras naman. Sanay na kami dyan Style ng mga Duterte yung mga ganyan di ba? Hamon, hamon, hamon. Pag pinalagan, wala. Urong na. Atras na yagballs. Sabi ni Kenji Ramos, hit, like, and share. Mga kaibigan. Ilan ba tayo? Kanina 700 tayo. 347. No? Bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutan na pindutin yung like, mga bossing, at mamayang gabi, naka-live tayo, alas 8. Pagkatapos po ng live ko na ito, mga bossing, nakikita nyo dyan sa taas, Birahan PH, Jordan 01B. Ayan, yung nakapin dyan. Lilipat po tayo dyan, mga bossing Chipamo, sir. Kaya, bago matapos ito, pindutin nyo, i-click nyo yung link na yan at dyan tayo, lilipat, mga kababayan. Dyan sa Birahan PH. Kasama po natin si Boss Banat Boy, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Kawawang publiko, grebe na ito. Nilalaso ng isipan, grebe na kayo. Kailangan wakasan ng katampalasan para mailigtas natin mamamayan. Mamameke ka ba? Birahin na yan. Utak-utak ka ba? Birahin na yan. Kultong dedes, birahin na yan. Birahin na yan. Birahin na yan. Walang takot, sino ka man. Basta para sa katotohanan. Eto na, handa ka na ba? Tabing gawad dito na birahan. Walang takot, sino ka man.